Dumating na ang panahon na kailangan na nating magpalit ng shock dito sa ating Ranger 150 dahil tayo ay may biyahe bukas at tayo ay magka-camping. Kasi kung matatandaan nyo guys, nabanggit ko sa previous vlogs ko na medyo matalbog ang kanyang shock. Pakita ko sa inyo. Diba, nakita nyo, sobrang talbog niya. Wala pang load yun ha. Walang laman ng ating top box, walang laman ng ating U-box. Yung sariling weight lang natin, pero sobrang talbog talaga. Tapos, ang ipapalit natin ay ito. Ito ay stock na shock ng PCX. So, sa tingin ko, kung di ako nagkakamali, ito ay 365mm at mukhang mas mataas kesa sa stock na shock nitong Ranger. Pero okay lang naman kasi itong Ranger kasi may tendency siya na konting galaw mo lang, ayan, umaangat na yung kanyang unahan, tapos nag-i-stay na siya ng ganyan. Minsan kasi lalo kapag tayo ay maraming kargang mga gamit sa motor, minsan kasi hassle kapag laging umaangat yung unahan niya. Siya, wala pa siyang laman. Laging ganyan lagi umaangat yung unahan So ang mangyayari, tataas ng konti yung seat height ng motor. Pero sa tingin ko, magiging manageable pa rin naman sa height natin na 5'7". Malalaman natin mamaya. Tapos pretty straightforward lang din naman kasi nakalitaw naman yung kanyang mga kabitan. Pati dito, ayan, ito allen to. So madali lang ang pagsalpak at pagkabit. So ito tayo hinihintay natin, palit tayo na siya. Grabe higpit guys. Tinigilan ko muna, baka matuluyan. Tingnan nyo, higpit. Kahit may pangalso na dito sa nut sa likod, di kinakaya ng ating pamihit. So kailangan to, paparescue na tayo sa tropa. Pupunta tayo dun sa tropa nating may gamit. Papabaril na natin. Sobrang higpit baka tuluyan bumilog. Kailangan natin makapagpalit ng shock kasi bukas may camping tayo, marami tayong dalang gamit. Negative yung mga tropa natin na mekaniko, so dito tayo pupunta sa isang tropang shop lang din. Super lapit, ilang metro lang ang pagitan dito sa ating tindahan. Pero bago tayo pumunta doon, pakita ko muna sa inyo yung clearance nung gulong sa likod kapag naka center stand. Tingnan nyo, nakaangat na naman yung unahan niya. Ayaw. Ayan ang sinasabi ko. Kasi nga may laman yung kanyang top box, yung shock din. So ang kanyang clearance ay nasa 2 inches lang. Mamaya pag nasalpak yung bagong shock, check natin ulit. Okay, dito tayo guys kay Seaburn Motorcycle Parts. Hindi ako makapag-vlog dun sa loob ng shop kasi nagsa-sound sila Pero ayan na, ano na si Randy. Sa puntong to ayaw pa din makalas ng bolt kahit ginagamitan na ng impact wrench. Pero buti na lang at madiskarte naman yung mekaniko, tsaka di niya rin tinigilan kahit halata namang hirap na rin siya. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. At nang nakalas na nga ang isang piraso ay nakumpirma natin na mas mahaba nga ang pang PCX kesa sa stock ng Ranger. Pero hintayin yung makabit pareho at tingnan natin ang itsura. In no face I recognize, and my baby can't be found.
Dito ay gumamit na siya ng iba-ibang pamihit pero hirap pa rin talaga dahil sobrang higpit. Hanggang mamaya pa ay kumuha na siya ng mahabang socket wrench at nagpatulong sa isa pa at ayun, natanggal din yung kabila. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Sakto higpit lang mo sa... Eh, pag galing talaga ng kasa. Tigas na yan. Nakabit na yung shock ni Randy. Nagkataon naman yung customer nila doon palitin na yung lining tapos wala silang stock. Kaya nakabenta pa tayo. Dadalhin muna natin doon. Tapos pakita ko sa inyo yung tindigan ngayon ni Randy. So nakauwi na tayo sa bahay guys. At ito na ang tindigan ng ating Ranger 150. Nakita nyo naman. Halos konting-konti na lang yung clearance pero hindi naman siya sayad. Tapos hindi na rin siya prone sa laging umaangat yung unahan na gulong. Kasi mas mahaba na yung shock natin sa likod. O, diba? So, ayun siya. .365mm pang PCX. Tapos, ang nangyari, bukod sa napakahigpit nito, nagtabas sa bracket nitong tire hugger pero dun na side sa may airbox yung kabitan ng bolt dyan sa ilalim. So kinailangan lang naman katirin, malambot lang naman siya, kinaya naman kasi nga mas mataba na yung ilalim na part ng shock ng PCX, kaya kapag hindi kinat hindi na siya makakabit kasi tumatama. Isa din guys sa mga pros ng pagpapalit ng shock ng PCX sa Ranger ay mas higa na siya kapag side stand. Ayan, kahit pa paano, yung angulo niya mas higang-higa na ng konti. Hindi katulad kasi nung dati sa stock, medyo nakatayo. Kaya wag ka lang magkamali o kaya wag ka lang makapag-park sa hindi level, maaaring bumuwal yung motor. Ito, nabuwasan na yung chance na mangyari yon. Tapos ito naman yung play niya guys. Yan. Mas okay na siya kumpara sa kanina. Yung kanina kasi sumasagad ng lubog tapos bigla ring babalik. Ngayon mas swabe na siya. Naramdaman ko rin naman to kanina habang dinadrive ko siya na yung talbog niya mas swabe na, hindi katulad sa stock na talagang matalbog. Pagdating naman sa C-type, yes, tataas talaga kasi mas mataas ng konti yung shock ng PCX. Pero ako bilang 5'7", wala tayong sapatos ngayon, naka-chinelas lang. Medyo tiptoe, lalo kung sasagad tayo ng pagkakaupo sa likod. Pero manageable pa rin naman. So siguro sa iba, kung gusto nyo talagang mapababa o mas maabot nyo, ang mangyayari, papatapas kayo ng upuan. Pero sa akin siguro hindi ko muna siya i-consider. Malalaman natin sa mga susunod if ever marami tayong load, kung may hirapan ba tayo o hindi sa gantong height niya ngayon. So yun po ang ating naging upgrade ng shock dito sa kay Randy, ang ating FKM Ranger 150. Sana ay makatulong sa mga aspiring buyers at sa mga current owners ng ganitong motor. So kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and subscribe. At next upload, camping tayo. Peace!